kita sa itong mga pag-ampo, dear God, salamat kayo kay truly you are all-powerful. You are present everywhere. Dako ka nga Diyos ka naghimo sa tanang butang. O Diyos ka nga nagpuyo. Kaliwala sa mga kasing-kasing. Salamat kay sa matag panahon nga kami gatigom sama niini. Namuhat ka. And today, dear Lord, we thank you for touching our hearts together. Na mga butang among gihambin sa among kasing-kasing, among gituuhan, nga imo kining gipapa. Mga butang nga gahasol ka namo, mga butang nga gahadla ka namo, mga butang nga gasamo ka namo. Salamat imong gipangpapa. We really believe, dear God, that in your presence there is peace. In your name, there is power. There is healing. There is victory. And so we believe it, Lord. We receive our portion this morning. We receive your promises this morning. We receive every answer of every need. We receive you. We receive the touch of your Holy Spirit. And today, Lord, we will receive your word. And so we open our heart, dear God, and allow you to speak to us again. Bring revelations, dear Lord, upon our hearts so that we will be guided accordingly. Our lives will never be the same again. So, Lord, thank you that today is your day. Today is your move. Today is your will to be done upon us. And so we just entrust our hearts to you. And we ask your precious blood to cover us, to cover everyone, so that as we enjoy your presence, dear God, we will receive revelations from you. So, dear Lord, thank you for your goodness. Glory and honor are yours alone. In the powerful name of Jesus, we pray. Amen and amen. Palakpakan na ito, kusog kay si Lord. Amen. Santa Paneta, mga lingkod, atong ipos pa ng palihog. Salmo 71, versikulo 17 o 18. Dungan ta magbasa ani. Una ta mga lingkod. Psalms 71, verse 17 hangtod sa 18. Ang New Living Translation gihapon. Dungan ta, ready, go. O God, you have taught me from my earliest childhood, and I constantly tell others about the wonderful things you do. Now that I am old and gray, do not abandon me, O God. Let me proclaim your power to this new generation, your mighty miracles to all who come after me. This is the word of the Lord. Manglingkod ang tanan. Amen. Karong buntag, I would like to share to you, balik ta atong tema nato, atong nabiyaan, the legacy. Kung sa kanito ang legacy, kabilin. Pwede siya bahandi, pwede siya yuta, pwede siya kwarta, o pwede po mga nindot kakasinatian nga atong mabilin sa atong kaanakan o sa katawhan sa atong palibot. Pero ang pinakanindot nga ligasiya nga pwede na ito mabilin, labi na sa atong pamilya, ang Diyos nun nga ligasiya. Hallelujah. Naisgutan na ito na atong January 5, unang Domingo, sa bulan sa January, tuig 2025. Unya, kadto nga pagtutok, atong gipunteriya gayod, ang atong mga pamilya. Pamilya atong gitutukan. Muna nga hangtod karon,
tutok gyud ta kaayo sa pag-organisa, sa pagtukod sa atong family altar. Kaya atong nasabtan, pinaka paagi kini aron masangkapan og maandam ang atong tibok panimalay. Kaya lagi, kung challenging kaayo ang paghitabo sa tuig 2024, ingon pang uban, mas challenging ang tuig 2025. Labi na ng mga tinuuhan bitaw sa uban nga ang ilang tawag aning tuiga is the year of the snake, wooden snake. So pag may kag snake, murag kulbaan ka na kay lagi, kabalo ta sa Bible, ang bitin, dili siya gwapo ang simbolo ani sa Bible, no? So, ambot unsa pagkaunsa nga kada tuig lain-lain ang tawag. Pero para nako, whatever year it is, unsa man ang tuig karon, it is the year of the Lord. Amen. So di kay ko gatuan ng mga unsa-unsa, basta kada tuig nga ginadugang sa Dios sa atong kinabuhi, it is still the year of the Lord. Amen. Hallelujah. Muna nga bisan unsay gituuhan sa kalibutan, unsa man ang ilang pagsimbolo sa mga tuig nga gaabot sa atong kinabuhi, alang kanato nga Kristiyano, we still believe that a new year is the year of the Lord. Amen. Amen. And that's why, pagsugod sa tuig, we organize our homes. We prepare our homes. Aron, kung unsa man galing ang mahitabo sa kalibutan, karong tuig 2025, ang pagsangkap sa Dios mo'y maghatag na ito kasiguruan nga makaabanti ta bisan ng uban mo atras na. Amen? Magmalampuson gihapon ta bisan ng uban pildido na. Amen? Muangat gihapon ta bisan ng uban nalusno na. Magmalipayon gihapon kita bisan ng uban nagmasubano na. Amen? Kaya I really believe with all my heart that God is always in the business of doing good to His people. Do you believe that? Ang Ginoo kanunay naghandom nga mubuhat og maayo para kanato nga nagsalig kaniya. Amen? Hallelujah. Mo na nga atong mga kinabuhi nga mga magtotoo, wala gasalig sa ekonomiya sa Pilipinas. Wala tagasalig sa paghitabo sa atong palibot. Gasaligta sa lihok sa Dios nganhi sa atong mga kinabuhi. Amen? Yat sukad sa adlaw nga nagsalig ta sa Ginoo, ako nagtuo ko with all my heart nga dunay mga bag-ong butang ginahimo ang Dios ngari sa atong kinabuhi. Kung kita maminaw lang, maniid lang pag-ayo, makita nato, madungog nato, matilawan nato ang pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Amen? That's why today, ang tutok na pud nato karong adlaw, sumpay atong ligasiya nga atong gisgutan atong unang Domingo sa January. Dili na ni siya para sa pamilya, kundi para na pud sa uban. Okay? So nga atong tema, the legacy, kunya butangan nimo das, making God known to others. So ibutang palihog. The legacy, making God known to others. So, muna siya nga itong isgutan. So, muna ang gingon ni David dinhi. Ingon pa si David, O God, you have taught me from my earliest childhood. Kamay pa siyang bata, gitudluan na siya daan sa Ginoo. Unsay gitudlo sa Diyos sa iya. Nga kanunay niyang, ingon pa niya, ginasulti sa uban. Mga talagsaong butang nga gibuhat sa Dios sa iyang kinabuhi. Gamay pa siya, sige na siya tabi, mahitungod sa mga dagkong butang gibuhat sa Dios iyang kinabuhi. Nya pag sunod nga bersikulo, iyon siya, karon tiguang nako, puti na nga akong mga buhok. Verse 18 palihog. Iyon siya, let me proclaim your power to these new generations, your mighty miracles to all who come after me. Unsay na sa heart ni David? Sa diyang gabasa ko ani, this is telling us
that one thing, the only thing that King David wanted to leave behind to the next generation or to those people following him is God. Kung doon na may legacy, the only legacy that King David wanted to share to other people as a legacy is God Himself, ang Diyos mismo. David's only desire is for the future generation to know God. Maura na ang bugtong pangandoy ni David nga ang mga tao sa iyang palibot makailaunta sa Diyos. Hallelujah! Gusto ni David nga mailhan sa mga tao sa iyang palibot o sa mga henerasyon nga nagsunod kaniya, unsa ang pagkamatinud-anon sa Ginoo, ang iyang gahom, ang iyang kaluoy, ang iyang grasya, o ang dagkong mga butang nga ginabuhat sa Diyos niadtong magasunod kaniya. Kini lang ang naa sa kasing-kasing ni David. Nga gusto niya mahimong kabilin, isip ligasiya sa mga tao nga gasunod kaniya. Time and time again, even in the midst of troubles, in the midst of difficulties, in the midst of struggles or problems, David was always pointing out about what God has done, what God is doing, and what God will be doing as he go along. Munang kinabuhi ni David, kung atong tutukan pag-ayo sa Old Testament, makita nato na si David, ang hulagway sa tao, kansang kasing-kasing, nangandoy gayod nga mapaila ang Diyos ngadto sa katawhan sa iyang palibot. I believe this is also our call today. Nagtuo ko nga maupod kini ang tawag para sa atong tanan as believers of the Lord. Sama kang David, himuon natong paningkamot sa atong kinabuhi nga mapahibalo nato sa uban kung kinsa ang Diyos nga atong gialagaran. Amen. Hallelujah. So King David for King David, para kaniya, para kang Haring David, it is not about his life to be remembered, but for God to be remembered through his life. Mao na ang heart ni David. Ang kasing-kasing na David, nga dili siya ang mahinumduman sa uban, kundili ang Diyos mahinumduman pinaagi sa iyang kinabuhi. Amen. For King David, it is not about making himself known, but making God known to other people. Mao na siyang nasa heart ni David. Busa, sama kang David, kita sa atong henerasyon karon, unta inanipod ang klase sa ligasiya nga atong paningkamutan pag-ayo nga mahimo natong kabilin sa atong sunod nga henerasyon. Making God known. Amen. Now ang question, how can we make God known to others? Unsaon man nato? Kung mangandoy ta sama kang David, nga unta mapariha ta sa iyaha, kang iyang kanunay giginahandom sa iyang kasing-kasing, nga mailhan ang Diyos, pinaagi sa iyang kinabuhi, kung inana unta ang ligasya nga atong panganduyon, nga mahitabo pud sa atong kinabuhi, aron mahimo tang latayan sa gahom sa Ginoo, unsaon man, mao na siyang pangutana, unsaon man, how can we make known God to others? Tulo ka butang gusto na ko i-share tanong adlaw. Unta mahuman. Number 1, how can we make God known to others? Number 1, by lifting up Jesus. By lifting Jesus up. Unsa ang unang paagi nga mapaila na to ang Diyos sa atong palibot? Sa dihang iisa nato si Jesus sa atong mga kinabuhi. Unsa ingon niya? John 12 verse 32. John 12 verse 32.
Inaana niya ang pagkaingon, when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself. Ingon siya, kung ako maisa dinhi sa kalibutan, akong tigumon ang tanan. Nabatay nakita ang pagkasulti niya? Naa. This verse is telling me that Jesus is the key. Si Jesus ang susi. Siya ang susi sa kaluwasan, sa tanang tao sa tibok kalibutan. That's why he said, no one can come to the Father except through me. Amen? John 14 verse 6, ingon siya, walay makaadto sa akong amahan, gawas pinaagi ka nako. This is telling us that Jesus is the key. Siya ang susi ngadto sa langit. Siya ang susi sa kaluwasan. Siya ang susi sa kausaban. Siya ang susi sa kalampusan. Si Jesus ang susi sa tanang butang. Hallelujah. Amen. It is not religion. It is not denomination or anybody else that can save anyone else. It's Jesus. Amen? Kanunay na ito ni madungog, dili relihiyon, dili denominasyon, o ni bisang kinsang tao ang makaluwas. Si Jesucristo lang. Siya nga itong kaluwasan. Muna, doon ay usa ka Hindu, believers ni siya sa ilang relihiyon nga Hinduism, nakasugat siya ko sa kamisyonary, sa ilang istoryahanay, nag-ingon ang Hindu, ingon siya, many things which Christianity contains, I find in Hinduism. But there is one thing which Christianity has and Hinduism has not. So nangutan ng missionary, unsa man na? So ingon ng Hindu, ang relihiyon niya Hinduism, ang tawag siya ila Hindu. Kita, ang atong relihiyon, Christianity, ang tawag sa ito Christian. Sa diyang nagsugat ang Christian missionary, aning membro sa Hinduism, Hindu, ingon siya, daghang mga pagtulunan sa Kristiyano, makita po na ko sa amoa sa Hinduism. Pero dunay usa ka butang nga naa sa Kristiyano, pero wala sa amo nga mga Hindu. So nangutana ang missionary nga Christian, isya unsa man, ang naa sa amo nga wala sa inyo, isog ka isang nitubag, a Savior. Isya mangluluwas. Muna ingon niya. Ingon niya, ipaday siya sa pag-ingon ng Hindu. Kay sa amo, ingon siya, there is no Savior in Islam. There is no Savior in Hinduism. There is no Savior in Confucianism. In Buddhism, there is no Savior. Or any other religion throughout the world. Walay manluluwas. Gawa sa Kristiyano lang. Naa siya Savior. Jesus Christ. And that makes us Christian different to any other religion in the world. Hallelujah. That's why when we lift up the name of Jesus above our lives, how? By telling others about the wonderful things, the miracles, the blessings that the Lord Jesus Christ has showered upon us. Unsay resulta? Ingon si Jesus mismo, I will gather people to myself. That's why Jesus said, when I am be lifted up from the earth, I will draw all people to myself. Therefore, if our desire as Christian is for the salvation of the people around us, all we have to do is to lift up the name of Jesus. Amen? Is to lift up Jesus above our lives, not us, not ourselves. Muna kung hangtod karon ang atong ginaisa, ang atong kinabuhi, dili na mahimong maayong balita para sa ubang tao sa atong palibot. Because the only name
Ang bugtong pangalan nga kinahanglan maisa sa imog sa akong kinabuhi ang pangalan sa atong Ginoong Jesucristo. Siya ang susi sa kaluwasan. Mo nang usahay ang atong istorya para sa atong sarili, dili maluwas ang tao sa atong palibot ana. Pero kung ang atong istorya sa uban, ang gibuhat sa Dios, kung atong maisa ang Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, siya kanunay ang laman sa atong mga istorya. Siya kanunay ang pangalan na sa atong mga ngabil. Siya kanunay ang atong ginasugid nga to sa uban. Si Jesus ang ingon, akong tigumon sila tanan. Now, nganong usay lisod ta magtigom sa uban? Nganong lisod ta makadala og kalag sa Ginoo? Kaya nga atong baba, kasi gisulti, mahitungod sa atong accomplishment. Mahitungod sa atong mga damgo, mahitungod sa atong mga pangandoy, mauna magawas sa atong baba, mahitungod sa atong mga plano, mahitungod sa atong mga tinguha sa kinabuhi, mahitungod sa atong mga damgo, kanuna itong ginasulti. Maunang mga tao sa atong palibot, dili maluwas. Because Jesus only promised that He will gather people when He will be lifted up. Are you following? Mao na nga naatay ideya karon. Inana ra day Pastor Ding, kung nagtinguha ko nga maluwas ang tao sa akong palibot, ang ako lang ding buhaton, iisa ang Ginoong Jesucristo sa akong kinabuhi. Sugod karon. Mao na akong tinguhaon. Kung naamay mga paagi, kung naamay mga oportunidad, kung naamay mga pribilehiyo nga makapaambit ko og mga pulong, ang Ginoong Hesus ang akong isulti ngadto sa uban. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Muna ang pangutana nga dako kaayo para sa atong tanan. Are we making Jesus known to others? Muna ang dakong pangutana. Kikugihan ba nato isip mga anak sa Ginoo nga isulti sa uban ang mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo? Are we making Jesus known to others? Are we proclaiming what Jesus has done and will be doing to the next generation? Ginasulti ba nato sa uban nga kini gibuhat ni sa Ginoo sa kuha, buhaton pod ni sa Dios para sa inyo ha? Ano ito? Are we telling others of the amazing things that Jesus has done for us? His death on the cross? Ginasulti ba na ito sa uban nga nausab ato kinabuhi tungod atong nasabtan nga ang Kristo namatay para ito? Ato bang ginasulti sa uban? Are we telling others the amazing love that Jesus had shown us? And the wonderful gift of salvation that He has freely given us. So, let us tell others. Una ng paagi, aron atong mapaila si Kristo ngadto sa uban. Amen? Ikaduha, unsaon nato nga mapaila ang Ginoo ngadto sa uban? How can we make God known to others? Number 2, by our holy lives. Unsaon mapaila na to ang Ginoo sa uban? Unsa kini ang una? Iisa nato ang atong Ginoo sa atong kinabuhi. Dili atong sarili. Ikaduha, pinaagi sa pagkinabuhi nga balaan. Unsa ingon sa 1 Peter chapter 2, tanaw na to verse 12. 1 Peter chapter 2 verse 12. Ingon siya dinhi, ito talang mo, basa sa first 2 words. Isa, ready, go. Be careful. Kaya tayo mo katapad, ina, pagbantay daw. Pagbantay. Mana siya, be careful. Unsang careful nga gipasabot niya din Ato tiwasod pagbasa, siya, be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Nakuha na natong ideya sa sentence. Isa, pagbantay pag-ayo.
Kung unsa ang klase sa imong pagkinabuhi at tubangan sa imong silingan nga wala pa nakaila sa Ginoo. Now, nganong gisultihan ta ana sa Ginoo? Kay ngunya, then even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior. Kita tanan mo yun, behavior. Say it again. Again. Batasan. Batasan nga dungganan. Bisan akusahon kanila tungod sa imong tinuuhan. Membro kag asa makapisisi? Unsa kanusana na sugod na yung simbahan. Dugay wala na. Mini mo nga mga naman yung mga akusasyon niya na bisan sa internet. Inakusar man ta. Asa man nagsugod, mura nagkabuti, ni kalitan magsulpot. Bitaw? Kami gyud ang tinuod kay kami ang una. Muna ilalis diya sa bitaw? Munang usaya ako sa hunta. Labi na sipit-sipit na kag Bible, kansyawan ka. Biyay-biyayon ka. Oy, praise the Lord na day ka. Hallelujah na day ka. Na yun. Muna usayo, di ta magbantay, kung dili ta careful, maluya ta. Bitaw? Muna ingon ng scripture, be careful to live properly. We need to be careful to live properly. There is a proper way of living our lives in front of unbelieving neighbors. Kaya nga pa rin kay bisan ako sa hunta nila, nga sayo pa nga itong gibuhat, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when He judges the world. Akusahon ka sa imong tinuuhan, pero kay makita nila ang kalahian sa imong kinabuhi, ilang pasidunggan ang Diyos. Amen? So, sa gitudlo din sa Bible, atong kinabuhi. Tarungo na to atong kinabuhi. Muna nga mong ginakomedya-komedya sa mga men. Tarungan ang kinabuhi ni mo. Pag dili magtarong ang atong kinabuhi, dili matarong ang atong silingan. Atong pamilya, dili matarong. Hello? Ang kausaban ng God, dili magsugod sa ila, magsugod sa atua. Manado na usa ka speaker, ingon siya, magkuha kag chok, linginan nimo ang imong salog, unya mosulod ka sa lingin, nga imong gibuhat. Nya ingnon nimo ang Ginoo, Ginoo, usba ang kalibutan, Lord. Usba ang among gobyerno. Usba ang among nasod. Pero ang kausaban, Lord, magsugod, sulod aning lingin. Kay kung mangandoy ta sa kausaban sa atong palibot, mahitabo lang ni kung magsugod sa atong kasing-kasing. Amen. Naingon din sa verse, ang atong kasilinganan magtanaw sa ato. That's why we need to be careful in living properly among our unbelieving neighbors. Nga naman, giingnan ta sa Ginoo, be careful. It is because our behavior, listen to this, our behavior as Christians affects our neighbor's view about God. Kung kita Kristohanon, ang panlantaw sa mga tao sa atong palibot, mahitungod sa Ginoo, mag-agad sa atong pamatasan. Mamita makadungog ka nga, abi na ko Christian na siya. Wana raw yan. Abi na ko Christian na siya. Nakanhaw na siya sisi. Kamawad magbatasan, anak. Sa subunta, gayaw-yaw naman. Maayra ba kayo sila mo, purmas ilang naong, basta mangansyaw na ganyan niya. Imot tanawon sa dili kinabuhi, utrupot. Utrupot.
That's why we need to understand that our behavior as people of God affects others' view about God. Mabito nga si Apostle Paul, gatudlo gyud siya, nga kamo ang mga buhing sinulat. Ang pulong sa Diyos nga gina-apply nato sa atong kinabuhi, nga nakausap sa atong pamatasan, mao na siya ang basahon sa atong silingan. Hello? Ang mga pulong nga atong gipamalandungan, mga pulong nga atong gipamalandungan, nga atong gitinguha, nga ma-apply sa atong kinabuhi, mao niya na ang mabasa sa atong silingan. Muna kung ma-apply nato ang gugma, pagpasaylo, pagpailob, pagpaubos, ang atong silingan makaingon, gamhanan jud ang Ginoo. Kay kanang tawhana sa una barumbado kaayo, pero karon tingoy na kayo. Simple na kayo, nara sa daplin. Sa una sige ra naglalis, pero karon wala na, sige nagpahiyom sa daplin. Unsang pagkaunsahan na inana man siya, nganong nibali ang iyang kinabuhi, nganong nausab. Tungod lagi kay ang atong behavior mo epekto sa pag-ila sa mga tao, mahitungod sa Dios diha sa atong palibot. Kasundan nato? That's why bisan si Timoteo gisulatan ni Apostle Paul, Titus 1 verse 15, si Tito. Tanaw ang 15 og 16. Inaning pagkaingon. Everything is pure to those whose heart are pure. Tama, no? Ang tanan putli, basta ang kasing-kasing nato, putli. Pag ang atong panlanto sa mga butang, maayo, tungod na kaya ang atong kasing-kasing maayo. Ngayon siya, but nothing is pure to those who are corrupt and unbelieving because their mind and consciences are corrupted. Ngayon siya, sa mga tao nga putli ang dughan, putli pud ang mga butang. Pero sa mga tao nga daot o kasing-kasing, daot pud ang mga butang. Bisan pag maayo ang nahitabo, tungod kanyang kasing-kasing daot na para sa iya. Mata nato'y magwawali nag-ingon. Ingon siya, kung kanunay ka makakitag sayop sa uban, kana tungod kay maayo ang imong pananaw, pero daot ang imong kasing-kasing. Mabukay pagkasulti ba? Isa kung makakita ka kanunay sayop sa uban, kana tungod kay maayo ang imong panlantaw, pero daot ang imong kasing-kasing. Kaya imong makita, daot raman. Mumningon sa Bible, ang kurap nga kasing-kasing, para sa iyaha, kurap tanan. Kung maot ang iyang dughan, ang tanang mahitabo, bisan kung maayo, gamay lang kang istorya, tungod kay iyang dughan, dili mao, mamaot ang dagan sa istorya. Abantay mo? Siya pagtuon mo. Ako, gipadungog-dungog ni mo, ana na yun. Kaya lagi iyang dughan, maot man. Muna bisag gwapo kayong istoryahanay, litad ang dagan sa istorya. Kaya ang iyang kasing-kasing, mayingos pa, maot man. Pero para sa kasing-kasing at tulid, bisan ganig hiwi ang nahitabo, tulid gihapon siya sa iyang panlantaw. Tungod kay iyang pagtuo na sa Diyos, nagatuo siya, nga bisan dili maayo ang nahitabo, himuon sa Ginoo ng maayo para sa iyaha. Amen? Manaingon ng Bible, everything is pure to those whose hearts are pure. But nothing is pure to those who are corrupt and unbelieving because their mind and consciences are corrupt. Verse 16, tanawang sigingon, such people, kisa man yung mga tawhana, katong corrupt og heart, hiwi ang iyang heart. Such people claim they know God, but they deny Him by the way they live. Medyo challenging ni siya, no? Such people, kinsa ni mga tawhana, ang gisgutan sa verse 16, katong dili
nindot ang kasing-kasing. Ingon siya, kining mga tawhana, they claim that they know God, but they deny God by their way, by the way they live. They are detestable and disobedient, worthless for doing any good. Munang dili sila makahimog maayo. Oh. Dulumtanan sila sa Diyos. Detestable. Ano? Dulumtanan sila sa Diyos. Ngano? Ngano tungod kay muingon sila, Kristiyano ko, pero ang batasan dili mao. Ana na siya pagkasulti. Hello? Hallelujah. That's why, sa laan nga sinulat, sa libro sa mga Philippians, para sa Philippian Church, 1:27, si Paul nag-ingon. Sulat ni Paul, Philippians 1:27. Ingon siya, ingon siya Apostle Paul sa iyang suwat, above all, labaw sa tanan, you must, na consider the word must, dili ni siya hangyo, isa command. Siya, you must, unsay must, as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Murag na yun sa Apostol ba? Tungod kay kita ginatanaw sa atong silingan. Nya mag-agad ang pag-ila sa atong silingan sa Diyos tungod sa atong batasan. Ingon si Paul sa taga-Philippians, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news. Muna pag nag-ingon si Paul, tungod kay kamo lumulupyo man sa langit, bisan niya pata sa kalibutan, pero ang atong destino paingon sa langit, atong i-organize ang atong kinabuhi nga muhaom sa mga pulong sa Diyos. Ano po tayo pasabot? Dalawa, oh? Isyo, above all, you must live as citizens of heaven, conducting yourselves in a manner worthy of the good news. What is the good news? The Word of God. Amen? The Word of Christ. Oh, aron mahimo tang makabilin og ligasiya nga tarong sa sunod nga henerasyon, kinahanglan ang ato kinabuhi tarong. Nya mahitabo ni kung atong ihanay ang atong gawi haom sa mga pulong sa Dios. Amen. Amen. Aron dili lang ang atong baba gaingon nga nakailata sa Ginoo, ang atong gawi nakailagyod sa Dios. Amen. Hallelujah. Then, ingon niya, then, whether I come and see you again, or only hear about you, I will know, ingon si Apostle Paul, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, fighting together for the faith which is the good news. Ingon si Apostle Paul ba? Aron kumuanha man ko o di na kumakanha, madungog na lang nako na sa gihapon nagpabilin ka mo. Nakigbisog ka mo. Diha sa inyong pagsalig o pagtuo tungod sa mga pulong sa Ginoo. Muna yung ni Apostle Paul. This is telling us that in everything we do or say, even in our life's purpose, our intentions, our daily conversations, even in our business transactions, should be in line with the Word of God. Ano yung puti pasabot ni Apostle Paul? Nga ang natong gawi ba kada adlaw, worthy, takos, og haom sa kabubuton sa Ginoo, sa mga pulong sa Dios. Muna sa tanan natong ginahimo, ginasulti, ginabuhat, matag adlaw, magnegosyo man, matrabaho man, maeskwela man, maunsa man natong ginahimo kada adlaw, kinahanglan kini haom gayud sa kabubuton sa Dios para sa atong kinabuhi. Amen. Kay mo nang paagi
nga ang Diyos maisa sa atong kinabuhi. Lisod na to mapaila ang Ginoo sa uban kung ang atong kinabuhi hiwi. Hello? Amen? That's why, diri si Apostol Paul, nagpaklaro gayud siya, nga sa tanan natong buhaton, isip citizens of heaven, we need to conduct ourselves in a manner worthy of the good news about Christ. Amen. Amen. So, unsa ni ikaduha, para maisa na to ang Ginoo sa atong kinabuhi, is to live godly life. Ikatulo, sa unsang paagi man, nga atong maisa ang Diyos sa atong kinabuhi, by standing for what we believe. By standing to what we believe. Muna ikatulo. 1 Corinthians 16, verse 13. Inani ang pagkaingon. Be on guard. O saan na sa Binisaya? Pag maigmat kamo, be on guard. Or sa lain nga pagkasulti, be alert. Pag maigmat. Ana. Ingon siya, stand firm in the faith. Be courageous, be strong. Now take this note. The word stand firm, ang pulong bitaw stand firm, stand strong, unom kabisis na siya mabasa nimo sa New Testament. Sa mga sulat ni Apostol Paul, unom kabisis nimo mabasa kaning word stand firm. O sa lain nga translation, stand strong. Now nga nung nag-ingon si Apostol Pablo, the word stand firm or stand strong was commonly used to describe the proper response when soldiers are under attack. Ang stand strong, stand firm, common ni siya nga ginagamit nga pagdasig labi na sa mga sundalo nga ginaatake sa kaaway. Stand firm! Mo na ginaingon sa ilang mga officer. Stand firm, stand strong. Mo na siya. Ang buti pasabot niya to stubbornly refuse to change a decision or position. Pag moingon ganing officer sa sundalo, stand firm, meaning ang sundalo para sa ilang, buti pasabot dili gyud sila mo kibra bisag langaw. Di gyud. Di gyud sila mo usop sa ilang posisyon, dili po sila mo desisyon nga mutalikod. Mo na ang stand firm. Ginagamit na siya sa officer nga word para sa mga sundalo nga under attack. Now, unsa man kini para kanato? Nganong si Paul nag-ingon, be on guard, stand strong, stand firm, in the faith, be courageous, be strong. Nganong ningon si Paul, It is because we are in the last days. Niyata sa katapusang mga adlaw. Si Jesus nag-ingon dugay na kaayo, panahon sa iyang panahon. More than 2,000 years ago already. Si Jesus nagsulti sa iyang mga disciple, Matthew 24 verse 12. Kini siya Bible study ni Jesus sa iyang mga disciple sa una. Pero para nako, propesya ni siya nga nahitabo sa atong panahon na karon. Ingon si Jesus sa una, sin will be rampant. Rampant meaning increasing everywhere. Ingon si Jesus, sin will be rampant everywhere. Yun sa'y result. Kay magpasulabi ang mga sala. Ang kadautan, mukuyanap sa palibot. Unsay resulta the love of many will grow cold. Kini gisulti ni Jesus more than 2,000 years ago.
more than 2,000 years ago. Ingon siya, tungod sa ulahing mga adlaw, mukuyanap na sa tibok palibot ang pagkadautan, ang gugma sa Diyos sa daghang katawhan, mubugnaw. Mubugnaw. So in this part of the scripture, Jesus was talking with his disciple that in our generations today, because of the increasing wickedness, many people, even Christians, are not standing strong for what they believe for. Oh. Tungod kay mukuyanap ang pagkadautan. Bisan asa tamo adto. Oh, karon ang dili maayo nga buhat sikat na kaayo. Sikat na kaayo. Kita, pag magtarong ta, nata sa opisina, ang tawag sa imuha, KJ ka. Killjoy. Pag magtarong ka og trabaho, ang tawag sa imuha, sip-sip. Pero musibat ka, sabay sa uban, sa 10 oras pa sa trabaho, appear ka sa uban. Ano bitaw? Pag naay mga tao nga manguha og butang, magkurap, unya ikaw di ka musugot, dauton ka. Kay di ka musabay, hangyuon ka. Pwede ka paliton. Kung di ka makayag palit para musabay sa binuang, ibaligya ka. Kay nganong di ka musabay sa binuang. Karon sa atong panahon, ang pagkadautan sikat kaayo. Dahil tabo na bisan asa, tanaw ka sa atong mga unsa diri sa porque daghan ang binuang. Ginahimong katawanan ang mga binuang. Muna nga, kung imong aninawon pa ito palibot, ang pagkadautan nagpasulabi na gyud. Nya muni siya dakong hinungdan nganong daghang mga Kristiyano mitalikod na sa Ginoo. Kini gisulti daan ni Jesus, dugay na kaayo. Naingon siya, because sin will be rampant everywhere, the love of many will grow cold. Nganong mahitabo ni? Kay daghan sa mga tao, dili na sila makakaya mo barog na ligon sa ilahang gituohan. Tungod kay, ipit kayo sila. Ipit, oy. Nakita ba mo na niya? Ipit na kayo ang kadaghanan. Labi na nato nga mga alagad sa Ginoo. Our love and service for God somehow grow cold because of pressure. Mabati ba ninyo? Kamo nga nagtrabaho. Kamo nga nang negosyo. Unya Kristohanon mo. Sulay ninyo. Nga ang inyong tinguha, tarungon inyong timbangan kung ganegosyo mo. Ila kaadlaw na imo dool sa imo, unsa man ang timbangan nimo? Ngano di ay? Tarong na. Tarong man na. Kayo sayang tarong di ay, kanang patsyon ba? Patsyon ang timbangan. Nga murag, abanti gamay, ug tunga sa gramo. Makita man na nimo, kung mamalit kag palingki. Makita na nimo, patay ang liso sa timbangan. Para at least, na tunga sa gramo, unya ko nang imong gipalit 500, ang usa na ka gramo, 50 pesos. Ang tunga sa gramo, 25 pesos. So kano sa kilo gipalit nimo worth 500 pesos, ang gihatag sa imo short og 25 pesos. Dili tanan, pero daghan kag makitaan. Sa atong palibot, daghan kag makita. Corruptions are everywhere. Say, mapagyaman sa gobyerno ang korupsyon. Actually, dili lang sa gobyerno. Dili lang sa gobyerno. Dinagko itong ila. Naa sa kali-kali, ginagmay. Korupsyon gihapon siya.
Isa na sa makita nato na. Nga tungod ani nga pagkadautan, maapektuhan ang atong pagbarog diha sa Ginoo. Hallelujah. Muna ngayon si Jesus, tungod ani nga panghitabo sa katapos sa mga adlaw, ang gugma sa daghan ngadto sa Ginoo mabugnaw usab. Why? Because they will be more concerned about the crowd than Christ. Daghang mga tao mas concerned sila sa amo mangong opisina, di mangod pwede. Sa amo mangong trabahoan, dili siya pwede. Ano bitaw? Kay ang mga tao karong panahon na mas concerned siya sa crowd kaysa kang Christ. They will be more concerned about peer pressure than principle. Mas concerned siya nga main sa barkada kaysa main sa katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. They will be more concerned about what people think than what God thinks. Daghang mga tao karon, sometimes even we Christians, mas concerned taon sa isulti sa uban kaysa unsa isulti sa Ginoo. Oh, moingon man neta, ay oy nakasabot man ang Ginoo sa ako. Nya kining ako mga parinti, ilabi na karon na nga bisita nya Domingo. So, alang agtalikdan ako sila. Oh, si Lord kasabot man nga na ako'y bisita. Kabantay mo ana nga rason. Mao nang ang parinti, ang ilang nasabtan, nakita sa ato, dili importante nga pag-adtog simbahanan. Kay pwede man nato absinan. Kay naatay rason. Pero kung unta, pag abot nila, kilit sila kabot, uy, Domingo mo nang abot, uy, simba baya karon, tara adto sa atag simbahanan. Dalon mo. So makasabot sila nga para sa imo, importante ang pag-alagad sa Ginoo. Amen. Yung pastor, sayang, magod kay transaction baya to. O, transaction to, dako kay kug maako, pastor ba? O, 50,000 ang maako, unyag ako ning talikdan, pastor. Unsa na mahitabo? Kay lagi, usahay, nagtuo mong ta, nga kana lang mga transaksyon makatabang sa tuwa. Atong nakalimtan, nga pwede lubagon sa Diyos ang bisan unsang sitwasyon sa atong kinabuhi. Aron mo ganarta sa atong panginabuhi. Hallelujah! Amen! That's why what we need today is for you and me to stand for God and hold on to what we believe. Even if it means unpopular. Even we lost the world applause. Bisan pag dili ta mo sikat, bisan pag di ta mahimong inila, bisan ta di ta mahimong kanang kalipay sa uban. Pero kung atong barugan ang pulong sa Dios nga mo'y atong gituuhan, bisan pag dili ka sikat sa uban, sikat ka sa Ginoo. Muna nga itong tinguhaon sa kinabuhi, kanabitong si Lord Gyud makaila sa ato. Kaya kung nga itong tinguhaon manggod, ang mga tao sa atong palibot makaila sa ato, musikat ta sa eskwelahan, musikat ta sa atong trabahoan, musikat ta sa atong negosyuhan, para mga tao yung, hala, sikat gyud na siya, ay kana siya, lahi gyud na basta siya. Kung nga itong tinguhaon musikat ta sa palibot, piligro na siya. Ako, pakatamiso na ako, nga di ko musikat para sa atubangan sa mga tao. Ang importante sa ako, mailhan ko sa Ginoo. Amen? Kayon saon man sikat ka sa imong palibot. Sikat ka sa imong eskwelahan, highly decorated ka. Imong kuan magbako na kay daghan na kay bulawan diya nga gipangsablay pag-abot tulo ka bulan tayaon ra. Nya pulawan gyud natog maayo, panikamot natog maayo. Wa natay panahon basag Bible, bisan pag-ampo wala na. Wa natay panahon mag-alagad sa Ginoo. Atong una-una kini maningkamot ko ani kay pares kog maon. Ugma-ugmaan. Diba? Pero kung ang Diyos nga mo'y tinubdan sa tanan, atong giisa sa atong kinabuhi, bisan pag-atubangan nato, medyo lisod siya, pero gabarugta sa atong tinuuhan, ang Diyos muluwas ka nato.
Hmm. Hinomdom ko sa unang panahon, mga propeta, mga alagad sa Diyos sa unang panahon. Parehagod kang Daniel. Si Daniel gihulog sa langob na ay leon. Ano bitaw? Yung mga leon gutom kaayo. Gitambog si Daniel dito. Gikaon ba siya sa leon? Tungod kay nagpabilin siya sa iyang tinuhuan sa Diyos. Wala ay. Gisiradaan sa Diyos ang baba sa mga leon. Wala siya matarog. Ang nasod sa Israel, sadang bibarog sila. Niingon si Moses, stand still and see the salvation of God. Sa barog ka mga ligon, aron makita ninyo ang kaluwasan sa Diyos. Human sa pagkumpisan ni Moses adto, ni sigang mata sa tanang mga Hudiyo. Ani katako ilang mata ni siga, kay nakita nila in front of them, ipikas sa Diyos ang dagat. Hallelujah! Oh, dito hangang-hang tanang mga tao sa ilang nakita. Oh, tungod kay si Moses, may barog siya sa pasalig sa Diyos. Si Moses may barog sa mga saad sa Diyos. Unya nakita sa tao sa iyang palibot nga ang Diyos gamhanan. Mamuhat siya bisag apiki ang dalat. Amen? Muna kung ikaw ako, magtuon ta nga mo barog. Kung unsa mga saad sa Diyos alang kanato, dili gyud ta pakyason sa Ginoo. Oh. Bisan pa lisod ang atong kahimtang. Bisan pag-apiki ang atong sitwasyon, kung mubarog lang ta sa mga saad sa Diyos, bisan ang mga tao sa itong palibot, mahanganghaon niya, iniglihok sa Ginoo. Oh. Hallelujah. Amen. That's why if there is one thing that we need to do in our lives is to make God known to other people. This is the best legacy that we can hand over to our next generation. What is important? Our lives is honoring God every day. Tanan nato buhat. Sa atong pagpanulti, sa atong mga ginahimo matag adlaw, unsa man ang mga okasyon nga atong ginatubang matag adlaw, atong pasidunggan ang Dios diha sa atong kinabuhi. Amen. Kini ang pinakanindot nga ligasiya nga atong mapasa sa atong sunod nga henerasyon. So ang pangutana, as I close, are we willing to lift up the name of Jesus upon our lives? Are we willing to live holy lives? Are we willing to live out or stand strong to what we believe for, even we are not popular? Kung ang tubag, yes, this is now our time. This is our season to honor God, make Him known to people around us. When we do this, kung andam ta, nga mo isa sa ngalan sa atong Ginoo, diri sa atong kinabuhi, niya anda ta magkinabuhi, palibot sa atong kasilinganan. Unya andam ta magpabilin nga mo barog sa mga saad sa Dios nga atong gituuhan, ang Ginoo nga gamhanan sa nga tanan, mamuhat sa imong kinabuhi, mamuhat sa akong kinabuhi, iangat ta sa Dios, dalon ta sa Ginoo, sa lunhaw nga sibsibanan, himuon ta sa Dios nga mabungahon sa atong kinabuhi, himuon ta niyang magmalampuson, himuon ta niyang epektibo, himuon ta niyang praktibo sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Mula kauta bisan asa, ang gahom sa Dios manalipod sa tuwa. Tanan natong buhaton, pauswagon sa Ginoo. Tanan natong himon, palambuon sa Dios. Ngano? Kaya ang Dios na himaya sa atong kinabuhi. This is legacy. This is legacy. That's why this morning, ang tawag sa Ginoo para natong tanan PCCians, andam bata nga ipahibalo o ipaila ang Diyos
pinagi sa atong kinabuhi. I don't know with you, pero sa diyang kasi ko hinuktok ani ba nga mensahe, ingon ko, Ginoo, daghan pagyog adjasuno ng akong kinabuhi. Inana basad mo? Inana ako nasabtan. Samtang kasi kog suwat ani. Kasi kog suwat ani ko, Ginoo, daghan na pagyog adjasuno na ako, Lord, no? Daghan pa kay kog adjasunon sa akong sinultihan, sa akong panghuna-huna, sa akong mga buhat, sa akong mga pagbati, sa akong mga gawi, sa akong pagdeal sa mga tao sa akong palibot, sa akong pakihalubilo sa mga tao, daghan na pa na kong adjasunon, Lord, oy. Pero ako nagtuo, nga kung ang atong kasing-kasing mangandoy, sama kang Haring David, kung ang atong kasing-kasing, usalang kabutang ang atong tinguhaon, nga mapaila ang Diyos, ngadto sa uban, tabangan ta sa Ginoo. Amen. Amen. Tabangan ta sa Ginoo. Gamiton ta sa Diyos. Gamiton ta sa Ginoo, nga mo'y latayan sa iyang gahom, para ngadto sa atong pamilya, sa atong kaparintihan. Amen? You know what? Sa lihok sa Ginoo karong tuig, pagsugod ani nga tuig, gidala ta sa Ginoo sa pag-organize gayud sa atong mga family altar. Ya malipay ko kay naipipila sa tuwa nga sukad nagsugod ta sa atong family altar, ilang gi-extend. Dili lang sa ilang kaugalingong pamilya, kundi sa pamilya mismo nga ilang nadak-an. Ano bitaw? Mura ang nahitabo ba? Pagsugod sa family altar, pananglit si Ma'am Sol, iyang giapil ang iyang mga igsuon sa unod. Apilon ko ni sila sa among family altar. Bisan layo sila, pero ako sila nasigot online. Mag-schedule mi unsang adlaw para during sa family altar, di lang ako ug akong personal nga pamilya makaduol sa Ginoo. Lakip ang akong pamilya nga nadak-an, akong clan, akong relatives. Kung nato'y oportunidad nga ma-share nato sa atong mga parente ang atong family altar, let's do it. Amen? Ato silang dalhon diya sa presensya sa Ginoo. Ato silang pasabton nga kung doon na matitinguhaon sulod sa atong pamilya ang presensya sa Ginoo. Kaya atong nasabtan, kung na ang presensya sa Diyos, na ay panalangin. Kung sa atong panimalay, ang Diyos ga-istambay, dunay panalangin. Muna ang family altar, this is our way to invite the presence of God inside our family. Amen. Extend na to. Kutob sa atong mahimo. Nailinya na internet. Gamito na to ang internet. Para ma-reach out na to. Kutob sa atong kaila. Pwede ba ko? Muhangyo sa inyo ha. Maghimo tag family altar. Unsa man ang family altar, sister? Ako adgud ni kanang mag-prayer lang gud ta. Magsugod lang sa tag-prayer. Pwede ba nga maka-extend kog prayer sa inyo ha? Ampuan nimo sila. Madugay, lihukon man na si Ginoo. Kunya magsugod sila suti, lambi lagi itong imong gibuhat, oy, giampuan ko nimo, inaning nahitabo sa mua, lipay kay ko, giampuan ko nimo. Pwede ba nga atong himong regular ni nga meeting, musugot na sila. Magsugod lang sa tawag prayer. Ayaw na yun walihi. Ayaw na yun walihi. Amen. Ato silang agnihon. Pasagdan lang nato kung makita nila ang kalahian sa atong kinabuhi. Pasagdan lang nato na ang Diyos mismo magpakita sa ilaha unsa ang gihimo sa Diyos sa atong kinabuhi. Amen? Aron kung magsugod na sila pangutana, nganong inani makakadasig, nga kaaghat na mong ampuan mi. Magtestimony ka, tungod manggod sa gibuhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Sa una, wala ba ko'y klarong rumbo? Daghan man nato din wala klarong rumbo. Kisira-sira lang. Whatever will be, will be. Pero pag-abot sa panahon nga nakaamgo ko, mahitungod sa Diyos, nagsugod kong desisyon nga mangalagad sa Ginoo, giusap sa Diyos ang kahimtang sa akong kinabuhi. Yung muning rason nga ako kang giaghat. Kay nagtuo ko, nga di lang ako ang pwede panggaon sa Ginoo, ikaw sa. Ano bitaw mga testimony? Walay mo balibad, ana.
Ayaw lang sa walihi dayon. Ampui lang, ampui lang. Pasagdan sa nato nga una mamuhat ang Ginoo. Dili atong abilidad. Oh. Ay matintal mata mo wali, unya ang wali sa tuwa di ay tanan. Na maganahan na bito ta paingon di sa tuwa. Oh, muna magtarong ta, ikaw nagtarong ka. Ana wala i-question man ka dayon. Pero kung makita sa nila ang kausaban sa atong kinabuhi, wow. Bisang God o kamayra imong sharing, dako kay nga testimony ang kausaban nga gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Amen? Atong palapdan ang atong simbalay. Sorry Camille. Atong isabwag yun ang atong paningkamot nga maisa ang Dios sa atong kinabuhi. Amen? Ako nagtuo ko, this will be kung ang kalibutan gaingon nga year of the snake ni siya, wooden snake. Ako nagtuo, this is the year of the Lord. Dunay dagkong butang buhaton ng Ginoo sa tag-usa nato ka kinabuhi. Ako nagtuo nga di kita magpabilin kung unsa man ang kahimtang sa atong kinabuhi. Pipila dinhi galisod ta, struggle ta, mahitungod sa daghang mga butang, brad, sultihan ta ka. Dili ka magpabilin ngayon, anak. Kung ang imong kasing-kasing, panganduyon nimo, nga iisa ang Diyos sa imong kinabuhi, o sa kaadlaw, lihukon sa Diyos ang imong kahimtang. Amen? Amen? Atong palakpakan si Lord.